Pinasuwanan si Senator Marcoleta ng Office of the Ombudsman. Unang-una, no, what does it say about the show of force that we saw for 3 days? Diba? Pinagtatanggol si Marcoleta, pero tinuloy pa rin ng Office of the Ombudsman. Well, una tingin ko kulang yung show of force. Malinaw. Kahit na nagkaroon ng malaking disruption nung Martes, yung unang araw nung kanilang surprise rally, na ang daming kang naperwisyo sa traffic, yung mga tao naman nun sa EDSA People Power Monument, pinaka-generous ng estimate, 20,000 sa nakita ko. Pangalawang araw, na pinagpatuloy nila yung rally, bumaba na sa mas mababa sa 10,000. At nung pangatlong araw, lumipat na sila si Liwasang Bonifacio kasi mukhang hindi na nila kayang punuin ang EDSA bukod pa sa binawi na yung permit. At pagkatapos nga ng 3 araw, medyo naghiwa-hiwalay na. So, insofar as magpapakita ng malawakang puwersa para suportahan si Senator Marcoleta, hindi yata, medyo kinulang yata yung show of force na ito. Ngayon, sa kabila ng lahat na yun, di ba, napag-usapan natin last time na sa puntong ito, medyo ang sama naman ang magiging itsura ng pamahalaan. Kung sa kabila ng kanilang mga deklarasyon, nakakasuhan na si Senator Marcoleta ng plunder ngayong linggo, ay bigla na lang silang aatras dahil nga nagkaroon ng ganitong rally. So, tingin ko, napadali na lang yung desisyon. Dahil hindi naman ganun kalakas yung napakitang puwersa, hindi naging ganun kahirap na tindigan na at ipagpatuloy itong pag-file ng kaso kay Senator Marcoleta. Lalo nang madami naman nagsasabing mga eksperto at mismo ang ombudsman na yun din ang pinapahayag na parang meron talagang matibay na batayan. Meron talagang matibay na tinutungtungan itong final na kasong ito laban nga kay Senator Marcoleta. Pero nga, yung ano yung reflection nito dito sa Iglesia ni Cristo? Dahil nag-mobilize sila, pero hindi yata sumapat yung pressure that they would have wanted, I suppose, to exert. Kumbaga, how would this reflect on that or on that group? Let's say, moving forward, kung sakaling kailanganin naman nila mag-mobilize, nakita na dito, hindi, kinapos Siyempre, siguro ang sasabihin nila dyan, hindi naman naming intensyon na paatrasin Napalabas lang namin. Di ba? Parang gusto lang namin ipahayag ang aming saloobin at na-accomplish naman natin yung objective na yon. Pero, siyempre, kahit nasabihin nila yon, karamihan ng mga bystander, mga nanonood lang, ang magiging inescapable na konklusyon ay medyo hindi yata ganun kalakas ang inyong showing. At malinaw, naging factor yun doon sa hindi pagkatina sa Office of the Ombudsman na ituloy itong kasong ito. So, kahit na anong explanation o pag-hedge ang kanilang ibigay dito after the fact, unavoidable na makikita na setback ito para sa kanila. Sinubukan nilang gumuhit, nagsinubukan nilang mag-mobilize, pero walang napala. kung ang habol lang naman kasi nila, ipahayag ang kanilang posisyon, di sana nag-statement na lang sila. Diba? Pinalabas nila sa kanilang mga media channels o mga social media channels na available sa kanila. Pero yun nga, nagpa-mobilize ka, kahit paano may libo-libong taong nagpunta doon, pero sa dulo walang pinatunguhan. At ang kaso dito sa taong dinidepensahan nyo, yung kaso na pinipilit nyo ay bahagi ng selective justice at wala naman talagang batayan, magpapatuloy at mapipilitang harapin pa rin ni Senator Marcoleta na malamang sa malamang sometime next week ay mai-issuean na ng warrant ng Sandigan Bayan. Okay. So expected na yan na ipa-aresto itong si Senator Marcoleta. Sige, mamaya natin pag-usapan yung possible impact niyan dito sa impeachment court, no? Dahil isa yan sa mga ginagamit na narratibo lately na gusto raw iniisa-isa raw yung minority. Ang nagsabi niyan yung paborito kong senador si Senator Robin Hood Padilla.
Yan. Mamaya natin Na meron pag-usapan din yan. kaso. Na meron din kaso. Pero mamaya na nga yun. Dinidiscuss niya yung obstruction of justice eh. Hindi naman daw sila tumakbo eh. Di ba? Oo. Naglakad lang. Oo nga eh. Pero yung lakad niya yung di ba? Yung parang patago, di ba? Parang Oo nga. cartoon. Iba rin talaga yung isip ng idol ko. Kaya talagang paborito ko to senador na ito no? Naiintindihan ko kung anong nakikita mong kahanga-hanga kay Senator Robin Hood Padilla. Saka yung convince siya na tama siya eh. Yun ang gusto ko eh. Di ba? Yung wala siyang self-awareness. Gift yun. Yung kawalan ng self-awareness sa mga ganyang sitwasyon. Ano yun? Gift yun. Hindi lahat ng tao may ganong kakayahan. Yung awareness, no? Yung tao alam na ganon, pero ikaw lang hindi nakakaalam na ganon ka pala. Iba yun. Iba yun. Tama. Anyway, sige. Binabasa ko kasi yung pahayag ng Office of the Ombudsman. Maganda yung yung press statement ng Office of the Ombudsman sa pagko-file ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Yung dulo nakalagay we did not choose this fight. But when the law leaves no room for silence, silence is not an option. Ginawa lang niya mas eloquent eh. Pero kung i-interpret ko to, kasalanan mo yan, Marcoleta. Ikaw nagsalita. Inamin mo lahat. Ebidensya galing sa'yo. So, you're giving the Office of the Ombudsman no choice. Doon sa mga naguguluhan pa rin, pakipaliwanag Attorney Barry, bilang isang abogado at profesor ng batas. Gaano ba kalakas yung ebidensya laban kay Marcoleta in large part because of Marcoleta himself? Siguro kailangan nating lagay sa buong context eh. 'Di ba? Ang simula nito, may pumuna na bakit ang kanyang declaration sa SALN ay 51 million lang. Pero ang kanyang dineklarang gastos nung tumakbo siyang senador sa kanyang SOSE ay 112 million. Diba? So parang ganong wala siyang dineclare na mga donors doon sa kanyang SOSE. So parang lumalabas, self-financed. Paano kang magse-self-finance ng 112 million na kampanya kung ang dinideklara mo lang na pera mo ay 51 million? Saan ang galing yung pera? So yun ang simula. Ang kanyang naging sunod na paliwanag para sagutin yung tanong na yon ay, hindi. May mga nagbigay sa akin mga donor, pero ayaw lang nilang ipalabas ang kanilang mga pangalan. So pinakiusapan ako na wag ko na lang ilagay ang kanilang pangalan, tanggapin ko na lang yung donasyon. Di siyempre, kagad-agad may nag-point out, Sen, bawal yan. Kasi sa ilalim ng election law natin, Republic Act 7166, kung meron kang donor, kailangan mong ilagay sa iyong SOSE. At kapag hindi mo nilagay sa iyong SOSE, election offense yan. So yun doon nagsimula yung doon na yung unang lumabas yung ideya na posibleng gumawa siya ng krimen sa kanyang ginawa na ito. So kinasuhan siya sa COMELEC. Diba? Nagkaroon ng kaso. At ang kanyang naging depensa doon sa COMELEC case na ito na ang pinag-uusapan lamang ay yung kanyang hindi pagdeklara ng mga donors doon sa kanyang SOSE. Ang depensa niya, hindi ako covered ng 7166 at ng election law. Kasi nung tinanggap ko itong perang ito, na 75 million total, hindi pa election period. Hindi pa siya considered na kandidato. Hindi pa ako considered na candidate. At ayon sa kaso ng Pinera versus COMELEC, kapag hindi ka pa kandidato, hindi ka pwedeng mag-commit ng election offense. Okay. Yan sabi ng COMELEC. Okay po. Tama yan. Dismissed ang inyong kaso. Ang problema ngayon, merong matalinong nag-point out, Sen, kung tinanggap po niya yan ng bago pa po kayo naging kandidato, ibig sabihin, tinanggap po niya yan habang nakaupo kayo bilang membro ng Kamara. Congressman kayo. Pag tumanggap po kayo ng 75 million, hindi ba po indirect bribery yan? Hindi ba po violation yan ng Article 1D, Paragraph 2 ng Plunder Law? Okay. Yun ang tanong. Meron ba? Sorry, dagdag ko lang. Doon sa interview sa TV, binanggit pa niya yung utang na loob na pinuhita ng ombudsman. Doon na lumabas yung kanyang statement nga doon sa TV program na sinabi niya, hindi, kasi ano yan
Simple lang yan. Tinanggap ko yan dahil may mga kaibigan ako na nagbigay. At utang na loob ko yan sa kanila. Parang pinapalabas niya na wala namang mali na tinanggap ko yung ganyang kalaking pera kasi wala namang kapalit eh. Diba? Binigay lang nila yan na bilang donasyon. Pero yun nga eh. Sa ilalim ng Article 211 ng Revised Penal Code, indirect bribery, at sa ilalim ng Presidential Decree 46, at sa ilalim din nga ng Plunder Law, 1D section paragraph 1D paragraph 2, lahat yun nagsasabi na pwede kang mag-incur ng criminal liability, gumagawa ka ng krimen, kung ikaw ay isang public officer na tumatanggap ng mga regalo na binibigay sa'yo na ang kadahilanan ay ang iyong pag-upo sa pwesto. Yung By posisyon. reason of public office. Yun yung... So, sabit siya eh. Doon eh. Kasi inamin niya eh. Inamin niya tinanggap niya. Inamin niya na tinanggap niya nung panahon na siya ay member ng Congress. At inamin niya yung halaga. Kabila pa nito, yung tatlong supposedly nagbigay ng mga amounts niya. Kasi 3 gives, di ba? Pangalanan Umamin din. Pinangalanan niya. At umamin din. Subsequently, di ba? Si Mike Defensor. Inamin ni Mike Defensor na oo nga, nagbigay ako dyan. Pero, yun na lang. Kumbaga, ang ibig sabihin ng sinasabi ng ombudsman eh, kung ganito na kalantaran na inamin nyo lahat ng mga bagay na yan, paano naman kami hindi magkakaso? yun eh. Ngayon, ang nakita kong paliwanag ng kanyang anak sa kanyang statement, si Congressman Marcoleta. Hindi naman daw kasi by reason of public office. Ngayon, tama naman yun. na ang isang requirement para maging liable ka dito ay by reason of public office. Pero ganito kasi kasimple yan eh. Hindi naman siya binigyan ng medyas dito eh. Hindi naman siya binigyan ng pangkapi dito eh. Binigyan siya ng 75 million pesos. Habang siya ay nakaupong congressman. Wala naman siyang binibigay na paliwanag na ito ay binibigay sa kanya dahil business partner sila o ano man. Tipong meron silang some kind of commercial relationship, di ba? Na ang dahilan yan, ganito. Hindi. Inaamin niya, binigay ito bilang donasyon. Binigay ito bilang gift, regalo. Yung pagtanggap po ng 75 million, hindi po pwedeng regalo yan kung ikaw ay nakaupo sa pwesto. Kung ikaw ay halal na opisyal. Dito na papasok, at gusto ko yung explanation ng ombudsman dito, doon sa utang na loob. Kasi baka magiging tanong ng iba, ano po ang mali na tumanggap ka ng pera kahit na public official ka kung wala namang hinihingi, kung hindi namang kaliwaan. At mukhang ganyan mag-isip si Mike Defensor. Wala naman akong hiningi dyan kung sa ako lang binigay. Diba at that time? Pero precisely yun nga yung point nung batas. Ang iniiwasan ng batas, bibigyan ka ngayon, walang hihingin, pero dahil nabigyan ka ngayon, magkakaroon ka ng utang na loob. At sa darating na araw, pag humingi ng pabor sa'yo yan, di siyempre bibigay mo na. Kasi may utang na loob ka eh. Di ba? Kumbaga, wala kakaliwaan doon sa unang pagbigay, pero nabili ka na. Di ba? At sa darating na sa ibang pagkakataon, na hihingi ito ng pabor, o kaya, maski hindi hihingi ng pabor, pero malalagay ka sa pwesto na pwede mo siyang gawan ng pabor, malamang sa malamang gagawin mo na. Kasi nga, nabili ka na eh. Nabigyan ka na ng, dito ko ulitin yung, kumbaga, importansya ng halaga. Hindi ka naman binigyan ng maliit na halaga eh. Hindi ka naman binigyan ng pangkape. Binigyan ka ng 75 million pesos. Isipin mo naman yun. Gaano ka ridiculous yung depensa na sasabihin mong hindi yan by reason of public office. Sa ordinaryong araw, okay lang na tumanggap ang isang public official ng 75 million pesos. Yon eksakto ang sitwasyon na pinagbabawal sa ilalim ng Plunder Law, sa ilalim ng Article 211, sa ilalim ng PD 46. Ang nakakatawa dito, di ba? Ang original na issue lang niya sana, SOSE. Hindi niya nilagay yung mga pangalan. Kung yun lang ang pinakatawanan niya, sinabi niya, oo nga, hindi ko po napangalanan itong mga tao ngayon sa SOSE. Sana ang penalty lang niya, fine. May 5,000 pesos yata na fine sa under Republic Act 7166 kung hindi ka makapag-file ng buong SOSE. Siguro pinakamalala na kakasuhan siya ng perjury
Kasi nagsinungaling siya. Sworn statement yung Sose. Sinusumpaan mo yan. So perjury. Dahil perjury, increased penalties na sa bagong batas, mga 8 to 10 years siguro. ang magiging penalty sa kanya dahil public officer siya plus posibleng perpetual disqualification. Ngayon, dahil plunder na ang katapat niya, biglang-biglang reclusion perpetua. 20 years and 1 day to 40 years plus perpetual disqualification pa rin. So mukhang sa pag-iwas sa isang mas maliit na kaso, inilagay niya sarili niya sa posisyon na mas mabigat na kaso ang kanyang haharapin. At yun nga, ang mahirap dito, sarili niyang mga pahayag ang ginagawang batayan eh. Hindi niya pwedeng sabihin inimbento tong ebidensyang to, manufactured to. Siya mismo nagsabi. Yun eh. At ako, para sa isang tao na mukhang proud sa pagiging abogado niya, itong buong kasaysayan nitong usaping ito, nitong isyong ito, parang puro legal misstep eh. Every step of the way. Mula simula. So, nakakagulat, nakakapagtaka, na parang hindi mo rin maiwasang may poetic justice ang nangyari dito sa sitwasyong ito. Feeling ko consistent siya sa pagiging Marcoleta dahil 'di ba pag pinakinggan din natin yung kanyang mga legal theories dito sa West Philippine Sea, yung paghahanap niya ng mapa, yung pagke-question sa ating soberenya, 'di ba? Parang siya yung yumuyurak dun sa ating moral and legal standing dyan sa West Philippine Sea. Dun siguro ano bang at most dun, mapagbintangan kang senador. Pero dito kulong eh.